Kagalakan mula sa'yo'y kalakasan ko. Ang nais ko'y manan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Kagalakan mula sa'yo'y kalakasan ko. Ang nais ko'y manan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Worship Him. Hallelujah. Sa piling mo, Panginoon, ako ay ihimlay. Tabis ng iyong pag-ibig, we worship you. Daramay langit. Yes, Lord. Hallelujah. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. For the last time, so lahat, hallelujah. Oh, ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Sa bisig ng iyong pag-ibig, nadaramay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko magpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko magpapalit. Everybody shout hallelujah. Gloria al cielo por sol de la manda. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin sinasamba. At habang kami nakikinig ng iyong salita, Panginoon, as we believe and receive your words, we will be filled with life. We will be filled with God's life coming from your words, Lord. Sapagkat sinabi mo, my word, they are spirit and they are life. We will be filled with faith because your word is the container of faith, Panginoon. Ang aming puso'y mapupuspos ng pananampalataya. At anumang bagyo ng buhay, hindi kami mayayanig because we have great faith na galing sa iyo pong makapangyarihang salita. Your word is alive. Maraming po salamat. Thank you, Lord. So umaging to, we receive your fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Salamat, Holy Spirit. Ikaw po ang aming teacher. Ikaw ang aming revelation.
Ikaw nagbibigay ng wisdom, revelation, knowledge, understanding sa bawat sa amin. Without you, Lord, wala kaming magagawa. Wala kaming maintindihan malalalim na bagay mula sa iyo. Sapagkat ikay kasama namin, Panginoon, patuloy mo kaming pinapalahan, patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming dinadala, Panginoon, sa iyong kalooban upang papagbungahin with the Christ-like character. And all glory belongs to our Lord God Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Makakupulan po tayo. Praise God. Hallelujah. Years ago, matagal na, siguro mga 7 years na ngayon, nung ako ay hindi lang 7 years, siguro maybe mga 15 years ago, na naginip ako. Sa panaginip ko, nasa heaven ako. Nakakita ko ng malalaking posting kulay brown na walang limitasyon yung habang pataas. Mga ganito kataba. Parang poste ng Meralco nung araw, yung itim kung inabot niyo. Ganito kataba. Kulay brown siya na parang yari sa balat ng kahoy na hindi mo maintindihan. Maganda. May mga ganon na pilar. Sabi ko, ang ganda naman ito. Ba't meron ganito? At ang paligid puting-puti, except yung kulay brown na parang poste. Hihipuin ko ganon. Sa likod ko, may kasama akong angel. Nung hihipuin ko ng ganon, kita ko merong babae, nagpipiano, doon sa dulo. Napatingin siya sa akin. Parang nagalit siya. At pinuntahan niya ako na sa mata lang nag-uusap kami na sabi niya, wala kang karapatan, hipuin yan. At ang angel na nasa likod ko tumingin sa kanya, walang boses pero parang nag-uusap sila sa isla. May permiso ang Panginoon. He is allowed to touch it. At mamaya, umalis na yung babae at bumalik sa kanyang piano. Nagising ako. Sabi ko, Lord, nakaka-curious. Ano yung mahabang naka-stretch patungo sa taas ng mga kulay brown? At nagsalita ang Holy Spirit at sabi sa akin, yun ang kwerdas ng aking gitara. Again, sumunod na panaginip naman ako sa isang swimming pool. Nandun din yung kwerdas na naka-stretch doon sa dadaan ng tubig swimming pool. Sabi ko, Panginoon, bakit sinaway ako ng babae na pianist, na wala raw karapatan. Pero sinabi ng angel na may kapahintulutan. Sabi ng Panginoon, yung hinipo mo, kwerdas ng aking gitara. Meron kang karapatan na maging musician, composer sa aking kaharian sapagkat inanoint kita to worship me, to offer songs to me. Nagising ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng maging composer kasi wala naman akong alam na instrumento. At ilang beses ko inattempt na mag-aral na instrumento, gitara, piano, hindi matuloy-tuloy. No? At hanggang sa nagbabadaw salita niya, sabi ko, it's too late. Pag ako'y nag-aral ng mga musical instrument, mapapabayaan ko naman ang pag-aaral ng Word of God. Nag-focus na lang ako sa Word of God. Pero ganun pa man, every time I worship the Lord, may mga bagong awit na binibigay ang Panginoon. At yung iba, inawit ko na, kinanta ko na sa ating kalagitnaan. At sa umagang ito, gusto kong kantahin yung isang binigay sa akin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, matagal mo na ako hindi kinakantahan sa kalagitnaan ng aking bayan. Sing a song for me, sabi ng Panginoon.
At yun ay aawitin ko for the glory of the name of Jesus. A cappella po, a cappella. Mamaya, hilingin ko na kayo ay papalakpak na. Ganito na lang. Para may timing. Sabihin nga natin. Okay. Lagyan nyo ng ganon kasi pag hindi, yung iba naman, yung iba. Ano ba ito? Kanina pa nakaka-stove ito mga face shield. Hindi magkakaigi sa pagkabit ng microphone dahil dito may dala-dala ako kaya tanggalin ko na ulit. Sabi ng awit ganito, patungkol ito sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. Ang nilagay ng Panginoon sa akin po nung ako'y nag-worship sa Panginoon. Ang sabi ng kanta na binigay ng Panginoon. Ako'y inibig mo, nanaog ka't naging tao, mga kasalanan ko. Sa krus ito'y binayaran mo. Kung may karamdaman, pangalan mo'y kagalingan. Sa sumpa at kamatayan, tinubos at iyong iningatan. Tinubos at iyong iningatan. Tinubos at iyong iningatan. Laksan natin. Are you ready? Ako'y inibig mo, nanaog ka't naging tao, mga kasalanan ko. Sa krus ito'y binayaran mo. Kung may karamdaman, pangalan mo'y kagalingan. Sa sumpa at kamatayan, tinubos at iyong iningatan. Ako'y magpupuri anumang mangyari, at pagsambay tanging sa'yo lamang. Jesus o aking Diyos, tagapagligtas ko, kaloob mo sa akin na iyong buhay. Ako'y magpupuri anumang mangyari, at pagsambay tanging sa'yo lamang. Jesus o aking Diyos, tagapagligtas ko, kaloob mo sa akin na iyong buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Ganito na inyong kamay. Hallelujah, hallelujah. Sumabay kayo. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Worship Him. Hallelujah. Awitin natin. Hallelujah. Hallelujah. Louder. Hallelujah. 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 Mga babae lang, ha? Mga babae lang. Hallelujah. 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 Hallelujah.
hallelujah. Mga lalaki, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Sing it again. Hallelujah. Halle, halle. Tingnan natin kung mas malakas. Mga babae. Hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Mga lalaki, hallelujah. Sing it again. All together now, louder, sing it from your heart. Hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Ako'y inibig mo, nanaog ka't naging tao. Thank you, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Gloria al Eterno. Lord, maraming po salamat. We are ready to believe and to receive your words. In Jesus' name, amen. Palakpakan nga natin sa Panginoon. Thank you, Lord. Maraming binigay na kantang Panginoon sa akin. Tagal ko hindi siguro nasa 20 na yun. Praise God. Ginagamit ko lang yun pag wino-worship ko ang Panginoon. So sa umaga po ito, meron tayong bagong paksa. Title, The Way of an Eagle. Part 1. The Way of an Eagle. Kasi napakayaman ng revelation about eagles. Kung paano sila nabubuhay, kung ano ang agila sa lahat ng mga ibon, compare sa ibang mga ibon, ano ang eagle, isang unique na ibon, hindi gaya ng ibang ibon. At pakikita ko sa inyo ang pagiging unique ng eagle compare sa ibang ibon. Isang powerful na ibon na naghahari sa air. Kung sa lupa, sa mga hayop, tinaguri ang king. Hari sa lupa ng mga hayop ay ang leon, sa air naman ay ang eagle. At ang eagle, dahil sa kagandahan ng makapangyarihang kakaibang agila, kakaibang ibon na ito, halos napakarami mga bansa ang ginagamit na symbol sa kalambansa ay eagle. Maging ang ating bansa, I think, eagle na rin yun. Dahil meron tayo Philippine eagle. Sa Amerika, eagle din, yung bald eagle. No? I think sa Middle East, eagle din. At sa iba pang bansa, maraming gumagamit. Kasi makikita mo yung pagiging unique at pagiging powerful, pagiging strong ng agila compare sa mga ibon. Alam niyo po ba ng isang agila kayang bumitbit? Isang agila. No? Kayang bumitbit ng isang deer, isang usa. Nakita ko yan sa video, bit niya sa mga bundok. Ang laking deer. Sabi ko, paano nabubuhat nito? Ang laki. Ang lakas ng talon niya, yung kuko niya. Pero yung lakas niya, hindi nanggagaling doon sa kuko sa talon ang tawag doon, T-A-L-O-N, kundi nandun sa muscle ng kanyang braso, ng kanyang katawan. Very strong. At ang gusto, alam niyo po ba, gusto ng Panginoon sa atin maging kagaya tayo ng mga agila. At tawagin tayong Eagle Christians. Are you, tanong natin sa ating sarili, tanongin ko kayo individually,
Are you an Eagle Christian? Sino naniniwala siya ay Eagle Christian? Sino naniniwala na siya ay Chicken Christian? Alam mo ang chicken? Iba ang nature niya, sanya yung nature ng eagle. Ang chicken, mababa lang lumipad yan eh. Hindi siya tumataas, ang bigat ng katawan niya, at saka wala siyang kapasidad na tumaas na mataas sa mataas. Nagkapakpak na nga lang siya, pero ang baba ng lipad niya, hanggang dito lang. Sa lahat ng ibon, yun ang pinakamababang lumipad. No? Ang eagle naman, sa lahat ng mga ibon, ang eagle ang pinakamataas lumipad. Pag may bagyong dumarating, nasa essence yan ng mga eagles. At natutuwa sila. Pag dumarating ang malakas na hangin ng bagyo, natutuwa sila. Nag-enjoy sila. At nagpapasimula sila na ihanda sarili nila para mag-enjoy sa lakas ng hangin. Why? Sapagkat yung lakas ng hangin ng bagyo ang magdadala sa kanila sa napakataas na kalangitan. At doon sila lilipad sa mataas na level ng langit. Lampas sa clouds, lampas din sa bagyo. Ganun ang agila. Pagkat uula, o kapag ka, di po ba kapag ka uulan, nasa-sense namang insekto yan, di ba? Yung mga ipis, labasan eh. Diba? Napansin niyo, uy, uulan ba? Naglalabasan yung mga ipis, may malakas na ulan darating. Nasa-sense nila yan eh. Ang mga manok, turkey, ganun din. Nasa-sense sila pag uulan. At pag uulan na, maingay na yung mga yan. Takot sila sa ulan. At pag umulan na, nagtataguan na sila. Kanya-kanya ng tago. Takot sila sa ulan. At kapag uulan ay maingay yung mga yan. Lalo na pagbabagyo. Ang mga Kristiyano is either na kayo ay kagaya ng agila o kagaya ng manok. Ang mga manok, matatakotin yan. Pag may malakas na ulan o bagyo darating, natatakot na sila. Nagkakagulo sila. Nagpapanik. May mga Kristiyano na kapag dumarating ang bagyo ng problema ng buhay, nagpapanik. At nagpapasimulang maging maingay. Complain dito, complain doon. Para mga Israelites sa wilderness. They all died in the wilderness. Sapagkat number sa complain silang, complain, murmuring, complaining. Reklamo na reklamo. Wala kaming tubig, wala kaming pagkain. Dinala ba kami dito para mamatay lang? Balik na kami sa Egypt. Complain dito, complain doon. Para silang mga manok na natatakot. Pero ang eagle, kapag may malakas na bagyo na darating, natutuwa na yan. It's about time to play. Makikipaglaro niya sa hangin. Sa lahat ng birds, sa lahat ng ibon, ang eagle, ang hindi nag-e-effort ng kawag, kung tawagin flapping. No? Karamihan mga ibon, lalo maliliit, pag lumipad, kaway ng kaway. Pag hindi kumawag, babagsak sila. Ang eagle, isang kawag lang, pag nakabalansin na siya sa hangin, mag-glide na yan, magsosor. Magsosor sila. Hindi sila magpa-flapping. Magsosor sila sa hangin. At nakikipaglaro sila sa hangin. At nagpapadala sila sa hangin. Ang mga Christians, ang mga eagle Christians, alam niyo po ba yung sa Greek, yung salitang spirit ay pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Na depende sa context ng babasahin mo, it may be referring to spirit of man, or the Holy Spirit. Pneuma means spirit. Pneuma means air. Pneuma means wind. Yan ang pneuma. Wind, air, spirit.
At ang eagle, nagpapadala yan sa hangin. Natutuwa yan na nasa hangin. Yan ang buhay niya, yung hangin. Sa lahat ng mga animals siyang bird na eagle, ang ayaw titigil sa ibaba. Ayaw na mabubuhay sa mababang level ng buhay. Ayaw na sa mga mabababang lugar. Ang gusto niya sa mga high rocky mountain. At sa mga matataas na sanga, doon niya lang doon. Pag pumusisyon na yan sa mataas, nagmamasid na yan. Kung ano yung kanya matatarget na prey o mga pagkain. It's lunchtime. Nakaganyan, magmamasid niya. Or, lilipad niya sa mataas na mataas. At once ay umikot ng umikot, meron niyang prey, meron niyang matatarget na pagkain niya, umiikot. Noong ako'y pumasok sa elementary, pinagmamasdan lagi namin pag may dumarating eagle na paikot-ikot. Tagal, umiikot. Sabi ng ibang mga klasiko, yan daw ganyan, may nakikitang pagkain. At totoo nga, mamaya biglang mawawala sa pag-ikot, biglang makikita mo, bumubulusok. At ang bilis ng pagbulusok ng agila. No? Mabilis pa sa takbo ng mabilis na kotse. I think, kung ang agila ay lumilipad, bumubulusok ng, kung i-compare sa 200 kilometers siya at saka, ang eagle, pag kayo bumulusok, pag sayad niya sa target, bullseye, tangay. No? Ang mga eagle Christians, ano sabi sa Romans 8:14? Those who are being led by the Spirit, pneuma, those who are being led by the Spirit of God are children, are sons. Yung ginamit po, sons of God. Sons. Huios. Sa Greek ay huios. Hindi ginamit ang teknon. Ang teknon ay children or child. But hindi ginamit although may mga translation, ginagamit ay children, ay mali. Dapat son. Romans 8:14, those who are being led by the Spirit of God are sons of God. Bakit? Ang Holy Spirit gustong i-lead, i-guide, turuan, patnubayan ang mga baby Christian, pero madalas hindi nila ma-sense ang leading ng Holy Spirit, hindi nila marinig ang tinig ng Holy Spirit, hindi nila makita ang way ng Holy Spirit, hindi nila maintindihan ang language of the Holy Spirit because they are baby Christians. Naintindihan niyo po ba? Pero once na kayo nag-mature spiritually, hindi na kayo baby Christian, you are now mature Christians or sons of God. At ang mga sons of God, ang mga spiritual man or spiritual mga Kristiyano, hindi sila nabubuhay sa pita at kagustuhan ng laman. Umiiwas sila doon. At sila'y nabubuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Enjoy sila sa presence ng Diyos. Ang carnal Christians, enjoy pa rin kahit Kristiyano na, kahit na born again na. Enjoy pa rin sa presensya at paggawa ng kasalanan, gaya ng kasalanan sa libutan. Carnal Christians. Pero ang spiritual man, ang spiritual na Kristiyano, supposedly, dapat naman pag tinawag na Kristiyano, spiritual eh. Kaso nga, hindi lahat eh. Merong 30 years na, baby Christian pa rin. Maramdamin, magmumura, may mga bisyo pa. Nabubuhay pa sa pita ng laman. And sooner or later, pag hindi siya nagbago, may gagawin ng Panginoon sa kanya. Di ba yung sabi ni Paul, may mga tao na nag-enjoy sa kanila, hindi mapigilan. Carnal, ang gagawin ay ibibigay sila ng Diyos kay Satanas sa ikawawasak ng kalang katawan at para si kaliligtas ng kalang espiritu. Kumbaga, hindi ka talaga matigil. Darating ang disiplina ng Diyos.
bibigay ka kay Satanas, bugbog sarado ka. Minsan lalagyan siya ng sakit na hindi gumagaling. At doon sa panahon na siya'y malubhana, sa kanya maalala ang Panginoon, magre-repent, then namatay, ligtas. Kasi nakapag-repent. Naalala niya yung kanyang kamalya. Okay, so, are you a chicken Christian or an eagle Christian? Ang chicken, pang-ibaba lang talaga. Ang eagle, pang-itaas. Pag kayo ay nabubuhay sa carnality o sa desires of the flesh, nag-i-enjoy pa kayo na makigaya at gumawa sa mga gawi at kasalanan ng sanlibutan, then you're still a chicken Christian. Pag kayo natatakot pa sa problema na dumarating, kapag kayo ay complain ng complain, murmuring, complain ng complain at walang kasiyahan, you're still a baby Christian. And a baby Christian, ang carnal Christian, hindi sila, they are also anointed by God, pero hindi sila umaapaw o sagana sa anointing. Nagkakaroon sila ng leakage. Kumbaga sa isang sisidlan, nilagyan mo ng langis, abay, ba't ito umuunti yung langis, kalalagay ko lang. Yung pala may crack. May crack pala yung bote. Tumatagas. Maraming Christian ganyan, may crack. Nakikipag-compromise, may mga hidden sin. Kaya nagkakaroon ng leakage, naiigahan ng anointing ng Diyos. Pero anak pa rin sila ng Diyos. Kaya sapagkat sila ay hindi sensitive, nawala sensitivity of their hearts, hindi nila masundan ang leading ng Holy Spirit, hindi nila maintindihan ang tinig ng Diyos, salita ng Diyos, hindi nila marinig. Bakit? Natatakpan ng pagiging karnal. Nangingibabot, nagahari yung flesh. At ang tawag sa kanila, they are baby in Christ. Tatlong klase kasi ang tao. Normal na tao, ordinary or natural man, then carnal man, then spiritual man. No? Ang natural man, pag na-born again, magiging anak ng Diyos, kailangan lumago spiritually para siya maging spiritual man, spiritual believers. Dahil kung hindi, at kahit matagal na siya sa Panginoon, but still doing the desires of the flesh, at laging taliwas ang ginagawa niya sa kalooban ng Panginoon, pero siya'y umaattend sa church, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray din paminsan-minsan. Pero sila'y nag-enjoy sa mga worldly things pa rin. They are, nasa gitna sila. Anong tawag doon, yung nasa gitna? Anong tawag? Natural, sino naniniwala natural man? Sino naniniwala spiritual man? Natural, carnal, spiritual. Yung nasa gitna, carnal. Carnal sila. Lahat na nasa gitna, ayaw ng Diyos. Kung gusto mo sa dyablo ka. Hindi ka pipigilan ng Diyos. Kung gusto mo sa Diyos ka. Kung gusto mo kay Satanas ka. Hindi ka pipigilan ng Diyos. Kung gusto mo sa akin, sabi ng Panginoon, kukunin kita, iingatan kita, ibibless kita. Ganyan ang Panginoon, hindi namimili. Tingnan si Adam and Eve, binigay ng Diyos sa instruction, huwag niyong kakainin ang bunga na pinagbabawal ng Diyos. The tree of knowledge of good and evil. The moment na kainin niya, you will surely die. Sabi ni Satanas, sige, kainin yan. Magiging kagaya ka ng Diyos. Hindi ka mamamatay. Dalawang tinig, isa sa Diyos, una nagsalita at nag-warning kay Adam. Nirelay lang naman ni Adam yung commandment ng Diyos kay Eve. Salita ng Diyos or salita ng diablo. Alam niyo, pinili ni Adam ang salita ni Satanas. Mas pinaniwalaan niya yung sinabi ni Satanas. Kaya hindi sila pinigilan ng Diyos eh. Nung kumain sila, bunga ng pinagbabawal ng Diyos, hindi sila pinigilan ng Diyos. Why? Yun ang choice nila. Yan ang pagiging unique ng tao. Binigyan ng Diyos ang tao ng
choices, freedom to choose. Kung ang choice mo ang Diyos, go ahead, serve God. Iingatan ka ng Panginoon. Ang choice mo yung Satanas, go ahead, serve the devil. It's either na ikaw ay kay Satanas o sa Diyos. Walang gitna. Once na ikaw pumunta sa gitna, hahatakin ka. Pag nanghina ka, hahatakin ka, doon papunta kay Satanas. Walang tumitigil sa gitna. It's either na dalhin ka sa spirituality or dalhin ka sa kamatayan, sa dating buhay mo. Nakikinig po ba tayo? Ang buhay ng pananampalataya para yung, alam niyo yung hinihila ng motorboat? Ano ba tawag doon? Water skiing. Yung hinihila at habang mabilis yung lancha, yung motorboat, nakaganyan ka, nagwa-water skiing ka, ang bilis. Pero pag tumigil yung motorboat, ano mangyayari? Pag tumigil, di tigil din yung hinihila. Pag tigil, lulubog. Ganyan ang Kristiyano, pag huminto sa paglilingkod sa Panginoon, lulubog siya spiritually. Hahatakin siya, pababa. Hahatakin. Nasaan ang hell? Nasa itaas o nasa ilalim? Sino naniniwala ang hell? Nasa heaven. Sino naniniwala ang hell? Nasa center of the earth. Sino naniniwala na siya ay tulog pa hanggang ngayon na hindi maintindihan niya siya? Ang hell nasa very center of the earth. At ang nagwa-water ski, pagka huminto, lulubog, hindi siya andar. Kaya when you stop serving God, huminto ka, lulubog ka, hahatakin ka sa impyerno. Kaya lahat na nasa gitna, hindi gusto ng Diyos. Ayaw nga ng Diyos, di ba sa Old Testament, yung ang tawag doon, igagrap mo, paghahaluin mo, orange tsaka apple. Anong tawag doon? Orange. Anong tawag doon? Orange tsaka apple. Kakaibang prutas. Orange, apple. Ayaw ng Diyos ng ganun, pagsasamahin mo. Bakit? Ano representasyon nun? Ayaw ng Diyos na magsasama ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng kadiliman sa gawin ng pamumuhay, sa gawin ng gustuhin. Hindi ko sinasabi ito na ibig sabihin, pag nagtrabaho ang Christian, hindi pwede sa mga secular job. Hindi yun sinasabi ko. Ang pinupunto ko dito, halimbawa, nagbabasketball ka, Kristiyano ka, may mga nagbabasketball na nakatambay. Gusto mo ma-evangelize sila, nakisali ka sa basketball, okay lang yun. Ang sinasabi ko, yung nakikihalo ka sa libutan at ginagawa mo na rin, bandang huli, ginagawa mo yung ginagawa nila. Umiinom, nagda-drugs, gumagawa ng kalasuan, nagti-TikTok, na nakatupis lang. Sino dito mahilig sa TikTok? Ba, yung kaibigan ko, nagti-TikTok pastor Ginamit niya sa evangelism yung TikTok. May music na alam niyo ba? For God so loved the world that He gave His own. Okay ito Pero kung sasayo ka ng parang bulate sa harapan TikTok, nakatupis, and the devil is using you to attract, to tempt mga tao, mga kalalakihan. Uso yan sa mga kabataan ngayon. So maging aware tayo dyan. Ang eagle, hindi yan tumitigil sa pag-glide sa taas. No way. Nakabukas ang pakpak niya. Once na huminto yan sa ere at hindi nagpadala sa hangin, tiniklop ng kanyang pakpak. Diretso yan. Babagsak yung pababa. At wala kayong makikitang eagle na tiniklop ang pakpak at diretso pababa. Walang ganon. Hindi nila nature yon. Ang nature nila, ibukas lagi ang pakpak at ready to fly at siya ay magpadala sa hangin. Makipag-fellowship sa hangin. Ang mga spiritual man, spiritual na Kristiyano, tuwan-tuwa, makipag-fellowship sa Holy Spirit. Tuwan-tuwa na to be led by the Holy Spirit. Alam niya ang tinig ng Holy Spirit
Alam niya ang language of the Holy Spirit. Alam niya kung ito ay sa Diyos o hindi sa Diyos, kung ito ay tinig ng Holy Spirit o tinig ng diablo o tinig ng sarili niya. Alam niya, sensitive siya. Why? Kasi babad siya sa itaas. Kabisado niya yung air. Kapag ang Kristiyano babad sa presence ng Diyos, alam niya kung ito ay salita ng Panginoon, kung ito ay tinig ng Diyos o tinig ng diablo o tinig ng tao. Alam niya. Kasi babad siya sa presence ng Panginoon. Kahit naman gano'n, kahit sa mag-asawa, di ba? After 20 years, 30 years, dumadaan yung mga tao, inihintay ni Mrs. yung asawa, hindi pa nadating. Gabi na, nag-overtime. May mga tao, umuubo. Alam niya, hindi niya asawa. Pero pag ang umubo, asawa niya, alam na niya, bubuksan niya ng pinto. Ubo lang, alam na. Amen. Ganyan din in the presence of God. Kapag ang isang Kristiyano ay nababad sa presence ng Diyos, alam niya ang tinig ng Diyos. Alam niya ang kalooban ng Panginoon. At siya ay ready na sumunod sa sasabihin ng Panginoon. Ang eagle laging ready na magpadala sa hangin. Ang air na yan, sumisimbolize sa presence ng Holy Spirit. At ang eagle, gusto niya lagi, buka niya kanyang pakpak. Pag siya ay lilipad, bubuka niya. Kaunting kawag lang, then mag-glide na siya. Ang wings of an eagle ay representasyon or symbolic ng ating pananampalataya na kung gusto nating pumasok sa presence ng Diyos, marinig ang tinig ng Panginoon, maka-fellowship ang Panginoon, ma-experience ang lalim ng pag-ibig ng Diyos, you have to stretch your wings, stretch your faith, and begin to believe God. Kapag na pananampalataya, ginagamit natin ito lagi sa paniniwala sa Panginoon. You have to stretch your faith. Kapag dumarating ang mga pagsubok, you have to stretch your faith. Kapag dumarating ang mga pagsubok na dala ng kaaway, you have to stretch your faith. Nakita ko ang agila kapag lumalaban sa tiger, sa snake, sa anumang wild animals, pag bumaba siya sa lupa, hindi yan nakababa na parang manok nakatiklop ang pakpak. No? Hindi yan magbababa ng pakpak, nakabukas ang pakpak niya. Obserbahan niyo, sa YouTube marami nga. Nandyan yung tiger, nakabukas yung pakpak niya. Hindi kagaya ng ibang ibon, pag mayroong mabangis na hayop, nakatiklop ang pakpak. At paghamuli, sakalang fluffy ng fluffy. Ang eagle, hindi ganon. Once nakita ng kaaway, nakabukas ng ano. Kumbaga sa martial art, nakaporma na kaagad. No? Nakabukas ang pakpak niya. Why? Ready to fight. Nandun ang power niya sa wings. At pag siya'y dusunggaban, kaunting nasitaas ka agad siya. Ganyan ang eagle. Ang Kristiyano, tayo mga Kristiyano, eagle Christians, we must always stretch, exercise, iunat, gamitin ang ating pananampalataya sa panahon ng pakikipagbaka, sa panahon na hindi maganda ang sitwasyon, sa panahon na may mga nangyayari na hindi natin gusto, doon ang panahon na ipakita natin sa Diyos na we still believe in the promises of God at ini-stretch natin ang ating mga pakpak ng pananampalataya, believing the promises of God. Nakikinig po ba tayo? At kung gusto nyo makifellowship sa Holy Spirit, stretch your faith, use your faith, and begin to believe the presence of God is there. Begin to believe na ang Diyos magsasalita sa iyo kapag nakipag-fellowship ka sa Holy Spirit. Amen. Gusto ng Panginoon, maging kagaya tayo ng mga agila. Ano sabi sa Isaiah chapter 40, verse 31? Ito yung talata natin, yung kalabubuksan. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang mga eagle Christians,
kahit may mga pagsubok, kahit may mga suffering sa buhay, hardship in this life, tests and trials, nakaka-experience ng wilderness experience, ang kanyang pananampalataya hindi nagbabago because he is an eagle Christian. At naghihintay lang siya sa Panginoon kung anong gagawin ng Panginoon, trusting God. Hindi siya nagmamurmur, nagko-complain in the presence of God sa kabila na may mga sitwasyon na negative na nakapaligid sa kanyang buhay. Sa kabila na siya ay nalulukuban na ng problema, he still believed the promises of God rather than those circumstances na nakapaligid sa kanya na hindi kalugod-lugod. Mas pinaniniwalaan niya ang pangako ng Diyos, the Word of God, kaysa mga negative situations o sa mga nangyayari hindi maganda. Hindi siya madidistract sa mga bagay na nakikita niya sapagkat ang kanyang focus ay nasa Panginoon. Ganyan ang eagle Christian. Kasi ang mata ng eagle, kapag yan ay tumutok sa isa, tumutok, alam niyo ba ang eagle pag matanda na, upo niya sa Rocky Mountain, sa malaking bato, o sa taas na lugar, nakatiklop ang pakpak dahil matanda na siya at alam niya mamamatay na siya. Tatapat yan sa araw. Yang eagle ang kakaiba sa lahat ng mga ibon. Yan lang ang nakakatitig sa araw. Nakatitig yan sa araw. Waiting to die. Alam niya yan. Ang mga Kristiyano, hanggang sa kamatayan, sabagat alam niya na merong life after this life, naghihintay siya sa Panginoon. Kung anong gusto ng Panginoon, kung kailan siya kukunin, nakapokus lang siya sa Panginoon. Hindi sa earthly things, kundi sa Panginoon. Yan sinabi ng Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 3. No? Tingnan nga natin. Colossians, ganyan ang agila. Laging ang pananaw niya, ang focus niya, nasa isang bagay lang. Hindi siya nadidistract. Kaya pag nakapokus yan sa pagkain, sa pray niya, sa tatargetin, sa dadagitin niya, hindi yan natitinag. Alam mo yan, nakapokus pa rin siya doon. Mamaya, balikan natin yan. Tingnan natin itong Colossians. Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 3. Lahat po ng natutulog magsabi ng amen. Lahat ng gising magsabi ng amen. Lahat ng artistahin magsabing, ako yun. Hindi pa ako tapos. Artistahin kontrabida. Okay. Colossians chapter 3, verse 1 to 3. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Kung ikaw ay binuhay na magulit kasama ni Kristo, hanapin mo ang bagay na pang-itaas, hindi panlupa, kung saan nandoon si Kristo, umupo sa kanan ng Ama. Verse 2, set your mind on things above, not on things on the earth. Ilagak nyo ang inyong pag-iisip. I-focus nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na pangkalangitan. Hindi sa mga bagay na panglupa. Alam niyo ibig sabihin, no? Ang mga totoong mga umiibig sa Panginoon, ang mga eagle Christian, nakapokus yan lagi sa Panginoon. Hindi sa mga bagay na panlupa. At kapag ka nakapokus ka lagi sa Panginoon, verse 3, pag lagi ka nakapokus sa Panginoon, sa heavenly things, verse 3, for you died, and your life is hidden with Christ in God.
Kasi daw, patay ka na sa lumang sarili mo, sa lumang pagkatao mo. Only those people who died, tanong mo sa sarili mo, ako ba yun? Tanging yung mga tao na namatay sa kanyang lumang pagkatao, ang palaging makakafocus sa mga bagay ng Diyos, sa mga bagay na pangkalangitan. Tanging yung mga tao na namatay sa lumang pagkatao, ang laging uhaw, gutom, excited, na i-focus ang kanyang pag-iisip sa mga bagay na panglangit. Pero yung mga buhay na buhay, ang karnal na desire niya, buhay na buhay ang kanyang lumang pagkatao. Although siya'y tumanggap na sa Panginoon, na born again na, pero mas desire niya at mas parang nag-i-enjoy siya sa mga bagay na panlupa kaysa mga panglangit. Yung mga ganyang Kristiyano, questionable, baka hindi pa namamatay yung lumang pagkatao. Kaya kayo, tanungin niyo sa sarili niyo, saan ba ako nakapokus? Sa panlupa o sa panlangit? Saan ba ako nakapokus? Ano ba yung desire ng puso ko? Sa mga bagay ng salibutan o sa kabanalan ng Diyos at sa Kanyang salita? Saan ako nakapokus? Pag nakapokus ka lagi sa panlupa, maybe you're still alive. Buhay sa lumang pagkatao. Kailangan mamatay at ilibing niya. Alam niyo po ba yung pagkamatay sa lumang pagkatao, dapat kayo na-experience araw-araw. You must die every day to your old self. Yung sinabi ni Paul, I die daily. Dahil kung hindi mo isusurrender ang iyong pagkatao, ang buong buhay mo sa Panginoon, kumpletong-kumpleto, kakainin ka ng sanlibutan. Kakainin ka ng temptation, kakainin ka ng mga carnality, kakainin ka ng mga lumang desires na papatay sa iyong pananampalataya. Then finally, you'll be separated from God, the author of life. At pag namatay, baka makasama doon sa mga hatulang pasahel. I believe we are saved and saved forever as long na tayo umiibig sa Panginoon, as long na ang desire natin ay ang Diyos, hindi ang mga bagay sa libutan. So, ang Eagle Christians ay, ang kanyang interest, nasa mga panglangit na bagay, hindi sa panlupa. Tingnan natin ang 1 John, chapter 2, 1 John, chapter 2, verse, saan ba yun? I think verse 15. Verse 15. 1 John chapter 2, verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Huwag mong iibigin ang sanlibutan. Referring, hindi ito patungkol sa tao, kundi referring ito doon sa mga gawi at kasalanan ng mga ginagawa ng mga tao sa sanlibutan. Yun yun. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan, mga earthly things. Or the things of this world. Kung sino may umiibig sa sanlibutan at sa mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos Ama wala sa Kanya. See? Alam niyo, kung bakit namatay yung asawa ni pamangkin ni Abraham, si Lot, nung wawasakin ng Diyos sa Sodom Gomorrah, sabi ng angel Panginoon, huwag kayong lilingon, huwag niyong lilingunin, pinanggalingan niyo. Sapagkat sa oras na lumingon kayo, surely, you will die, magiging haliging asin. Ay nung tumatakbo sa hinila sila ng anghel, dali! At wawasakin na ng Diyos, dadating ng judgment ng Diyos at Sodom and Gomorrah. Hinatak sila ng angel, si Lot. At yung asawa, problema doon sa asawa, huminto. At sapagkat matagal na sila nakatira sa lugar ng kasalanan,
Waring nang hinayang siya, naiwan. May sentimental value. Yung lupain na pinanggalingan nila na lugar na kasalanan. Huminto siya at lumingon. Ako sayang. Vroom! Bigla siya naging asin. Kung natabunan siya ng isang ng asin o kung ano man, may traces niyan eh. Yung lugar pinangyarihan, may mga traces na winasak ng Diyos yung Sodom and Gomorrah. So huwag niyong panghihinayangan yung buhay na makasalanan sa libutan. Hindi na tayo kagaya nila. We are, nandito pa tayo sa mundo, we are in this world, but we are not of this world. Hindi na tayo taga rito. Do not love the world. May kadugtong pa ito. Pag ikaw na umibig sa mga bagay sa libutan, sa mga makasalanan, wala sa'yo pag-ibig ng Ama. Verse 16, for all that is in the world. Ano ba yung ayaw ng Diyos sa sanlibutan? Huwag daw nating iibigin yung sanlibutan. Ano yun? For all that is in the world, verse 16, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. Pwede natin gawan ng sermon ito, the lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life. Yan din yung kasalanan ni Adam and Eve. Pag in-expound natin, balikan na lang natin next niya. Okay, ang eagle, ayaw niya sa ibaba, gusto niya sa taas. Are you an eagle Christian? Are you an eagle Christians? Pag nakahawak niya sa by the way, pag nasa taas siya, tuloy natin yung kwento, pag nasa taas, umiikot, meron siyang prey, may tatargetin siya, meron siyang dadagitin. Alam niyo po ba na ang layo ng focus na mata ng eagle, napakatindi. Mas matindi pa nga sa talo ang mata ng tao eh. Ang focus niya, nakikita niya kahit 3 kilometers, 3 to 5 kilometers ang taas ng eagle, kita niya sa ground, yung target niya. Kita niya kung may rabbit, kung may snake na dadagitin, pagkain niya. Sa tubig naman, pag ikay nasa taas, hindi mo makikita dahil sa glare na dulot ng sun, puro kislap lang ng reflection ng sun, makikita mo pag nasa taas ka. Pero ang eagle, meron itong mata na alam niyo yung camera na ano ba yung nauso camera ng araw? Pag sinyat mo sa tubig, nawawala yung glare, kita mo yung nasila, Polaroid. No? So meron siyang mata na gano'n na kahit nag-glare ang sikat ng araw, kita niya yung mga isda sa ilalim. Kaya hahanga ka dyan, hindi mo nakikita. Parang wala isda, pero may nakikita sa isda, umiikot. Then biglang, ang bilis. Biglang, bullseye, may dala ng isda. Yun yung deer yung usa. Nabibit-bit niya, nakakita ko ang agil. Agila, mas malaki pa yung deer. Kaya niyang buhatin, nililipad niya sa mga bundok. Ganun kalakas ang agila. Ang ganda lumipad ng agila. But I tell you, nung siya pinanganak, hindi siya nagsimula sa ganun ka-expert sa paglipad. Sa lahat ng ibon, ang eagle ang kakaiba. Siya yung nag-aaral ng paglipad. Siya yung nag-aaral ng paglipad. And take note, nakapanood ako niyan Sa YouTube, tingnan nyo, kung paano mag-practice sa paglipad yung mga nagbibinata, nagdadalagang agila. Hindi marunong lumipad, mga batang agila. Tatakbo yan. Biglang tataas. Bang, 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 bang. Maawa ka, pabali-baligtad. Tumatama sa mga bato, pagulong-gulong, then ulit-ulit. Finally, unti-unti na mape-perfect, tumataas na siya. Yan, samantalang mga ordinary birds, pinanganak. Pag malaki-laki na, basta lilipad na lang sila. Ang agila, hindi ganon. Tinitrain sila ng kanilang sarili at ng kanilang magulang how to fly.
Tinutulungan sila ng nanay, tatay niya na lumipad. Yes. Dahil pag ikaw'y malaki na, pag-aralan mo anak, lumipad ka mag-isa. Sige, practice. Talaga naman pabali-baligtad sa mga baduhan yung Nasasaktan niya mga yan. Pero nag-i-effort sila sapagkat alam nila, one of these days, nakikita nung anak na agila, yung nanay ko, tatay ko, taas lumipad. Gusto ko maging kagaya nila. May goal na sila. Matalinong agila. Alam nila, kaya nag-e-effort sila, ang nakikita nila yung larawan ng paglipad ng kanilang ama at ina. Nakikita nila yun. Kaya kahit anong hirap ng buhay na sapitin ng mga Eagle Christians, hindi sila titigil sa paglilingkod na may katapatan sa Panginoon sapagkat meron silang goal, meron silang nakikita na positive sa kalambuan. One of these days, I will fly high. I will soar up in the sky sa buhay, mataas na level na klase ng buhay ng spiritual life. Ako'y mananagana. Ako ay magtatagumpay. At ang pattern ko, ang ginawa ni Jesus. He died. He was resurrected as a conqueror. At yung pagiging conqueror ni Jesus, ipinasa sa iyo, ipinasa sa akin, wala naman tayong ginawa, kaya ang tawag sa atin, more than conquerors. Parang si Pacquiao, conqueror, champion, winner sa ring. Dala niya ang championship belt, dala niya ang $50 million. Pag-uwi niya kay Jinky, eto na yung panalunan ko. Si Pacquiao, conqueror. Si Jinky, more than conqueror. Kasi wala siyang ginawa eh. Pag nangitlog ang mga agila, alam niyo po ba na ang mother eagle at father eagle, share sila sa pagpapalaki sa kanilang mga eaglets. Habang ang ama ay nanghahunting at naghahanap ng food, ang mother eagle binabantayan sa nest yung mga eaglets nila. Yung mga eaglets. Kung may 3 itlog na nag-crack at naging eaglets, binabantay niya kasi minsan may gagapang na anaconda o malaking sawa at gustong kainin yung mga itlog, kainin yung mga eaglets. Binabantay niya, pinaglalaban nila yan ng patayan. So may bantay. Partner sila. Then, isa sa mga araw, in due time, lumaki na yung mga eaglets, lumalaki-laki na, may mga pakpak na, complete na. It's about time na ma-enroll sa flying school. Iunat ng mother eagle ang kanyang pakpak. Tutulay yung isa. Dan muna kayo, naiwan yung dalawa. Nakikiusap yung dalawa, kami rin. Hindi, isa-isa lang. At ipapasyal niya sa air, sa itaas, sa sky. At lilipad, tuwan-tuwa yung eaglet, nasa likod ng mother eagle niya. At alam niya na hindi siya pababayaan, hindi siya natatakot kasi alam niya, siya'y protektado ng kanyang mother eagle. Then, biglang walang kapag nasa napakataas na sa air, 300 feet from the ground, biglang sesemplang at yung eaglet ay kakawag-kawag na nagmamakaawa. Mamamatay ako. Then biglang bubulusok yung mother eagle at then, iskupin. Shoot sa likod. Sabi ng eaglet, akala ko mamamatay na ako. Then lilipad ulit siya sa mataas. Then biglang itatagilid na naman siya at mahuhulog na naman. Several times, ulit-ulitin yun. Yun ang flying school ng eaglet. Help! Sasaluhin ulit. Kala ko mamamatay na. Di ba ganyan ang buhay ng mananampalataya? Pag dumating ang mabigat na problema, akala nyo wala nang solusyon. Lord, bakit? Buti pa yata kunin mo na ako, Panginoon. Ang daming ganyan sa Facebook Nagpo-post, panahon ng pandemic. Lord, kunin mo na ako. Tapos may emoticon na umiiyak. Gusto ko nang magbigti, gusto ko nang magpakamatay. Ang hirap daw ng buhay. At may mga Kristiyano
Lahat ng Kristiyano na palalaguin ng Diyos sa panampalataya, magdadanas ng ganyan. Magdadanas ng mga ganyang problema. Akala mo, iniwan ka ng Panginoon. Akala mo, katapusan na lahat. Akala mo, useless ang faith. Akala mo, useless yung prayer. Akala mo, tinalikuran ka ng Diyos. Pero wait! Maghintay ka, hindi pa tapos ang Diyos. Ang Diyos ang magliligtas sa'yo. In-enroll ka lang ng Diyos sa flying school to learn how to fly by faith. Nakikinig po ba tayo? Then, ibababa niya sa pugad. Next! Excited din talaga ako. Unahan pa siguro. Hindi nila alam. Sila ay naka-enroll sa flying school. At pag nasa taas, iuhulog sila. Meron ko napakinggan, sabi, partnership nga mother at saka father. Lilipad ng mother eagle, nakatingin sa taas ng batuhan yung tatay, pinapanood ang training na ginagawa ng kanyang asawa, mother eagle. At kita-kita ng father eagle, biglang, boom! Nahulog yung kanilang baby. Alam mo gagawin ng father eagle? Naka-ready siya. Kala mo scripted, pero nasa nature nila yon. Instinct nature nila. Alam ng father eagle na nasa training yung eaglet nila. At biglang lilipad yung father eagle. At biglang sasaluhin yung kanilang eaglet, yung baby nila. Vroom! Once again, ligtas yung eaglet nila. Dahil sinalo ng father eagle. Ganyan ang way of an eagle. Amen. Anumang hirap ng buhay, anumang pagsubok, listen, sasaluhin ka ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami pa akong babanggitin, sasabihin nyo. Pero sa part 2 na lang, maybe part 2 or part 3. No? So ang mata ng agila, telescopic eyes and microscopic eyes. Nasa malayo, 3 kilometers to 5 kilometers, nakikita niya yung gusto niyang tingnan. Naipo-focus ng malinaw. Then, nailalapit pa niya. Naididetail niya kung ano itsura ng kanyang target. Yung kung tawagin telescopic and microscopic eyes of an eagle. Ang eagle ay symbol din ng prophetic ministry and prophetic anointing. Na kapag ikaw ay eagle Christian, ititrain ka ng Panginoon how to move in the prophetic at maging prophetic Christian. Makakakita ka into the realm of the Spirit. Yung hindi nakikita ng ordinaryong Kristiyano, ordinaryong tao, ipakikita siya ng Diyos, bubak siya ng Diyos ang iyong mata ng panampalataya, bibigyan ka ng wisdom and revelation, at makikita mo kung anong nangyayari sa realm of the Spirit, nakikita mo ang plano ng kaaway, nakikita mo rin ang mangyayari in the future, sapagkat meron kang revelation from God, meron kang wisdom, dahil binigyan ka ng Diyos ng prophetic eyes. Because you are now an eagle Christian. Kapag ikay naging eagle Christian, bibigyan ka ng Diyos ng prophetic eyes na kapag tumingin ka sa salita ng Diyos, nakukuha mo yung lalim ng revelation ng Panginoon. Pag tumingin ka sa sitwasyon, hindi negative na nakikita mo, kundi lampasan ang nakikita mo yung mangyayari sa kabila. Naintindihan niyo po ba ako? So ang tanong, are you an eagle Christian or a chicken? Ang chicken, walang ganyan. Ang chicken, matatakutin. Ang chicken, maingay. No? Ang chicken, hindi lumilipad na mataas, mababa lang. Sila'y larawan ng mga Kristiyano, ng mga baby Christians, na mababa ang level ng spiritual life nila. Wala silang higher life. No? Hindi nila abot ang malalalim na bagay. Wala silang nakikita sa daigdig ng Espiritu. Hindi nila nakikita ang wisdom and revelation from God because they are chicken Christian. Nakakalungkot. Maraming mga grupo ng mga manampalataya ang grupo na tinaguriang chicken
church or chicken Christians. Hindi nila nakikita yung ibinibigay na revelation, yung ibinibigay na blessings ng Panginoon sa kanila. At sinasabi nila, tapos na yan. Nawala na yan, tapos na yan, tinapos na yan Diyos. Nung natapos ang mga apostol, tapos na rin yan. Wala lang ganyang blessing ang Panginoon. Hindi nila makita, nakakaawa sila. Pero kapag ka ikaw ay eager Christians, at nakikita mo, at na-experience mo, yung buhay ng mga apostles sa Bible, yung nakikita mo, yung buhay ng mga manampalataya sa Book of Acts, at na-experience mo yung spiritual life ni Jesus and power and authority of the Lord Jesus Christ, yun nakikita mo. You are a strong believer, you are powerful, anointed by God, at nakakakita ka into the realm of the Spirit, at nakalilipad ka sa pananampalataya, nakaka-fellowship ka sa Panginoon, narinig mo ang tinig ng Diyos, nakikita mo ang future, naintindihan mo kung ano nangyayari sa lupa because you are an eager Christians. At kapag dumarating ng bagyo ng buhay, hindi ka kinakabahan, hindi ka natatakot, kundi bagkos na-excite ka. Yes, dumarating ang problema, ipakikita na naman ng aking Diyos ang kanyang kapangyarihan kung paano masosolve ito. At isang malaking patotoo na naman ito sa body of Christ, I am an eager Christian. Palakpakan natin para tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, marami po salamat sa iyong salita. Dalayan namin, huwag namin makalimutan ang mga sinabi mo sa amin sa umagang ito. Lift your hands to God. Sabihin natin, Panginoon, palaguin mo pa po ako. Gusto ko na maging eager Christian, filled with the Holy Spirit, being led by the Holy Spirit. Lalago ako ng malagong malago at palalaguin mo ako to become like Jesus, to bear much fruit with a Christ-like character para ako'y gamitin mo in the last days sa pagdadala ng marami pang kaluluwa sa iyong kaharian at para maging example at magturo sa mahihinang Kristiyano at upang sila'y palakasin at gawin din sila na maging kagaya ko na isang eager Christian. Marami pong salamat. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang makapangyayari. Hubugin mo ko. Alisin mo sa akin ang mga bagay na hindi karapat-dapat upang ako ay makalipad na matayog sa buhay spiritual. Thank you, Father God. And all glory belong to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Be blessed spiritually, physically, mentally, emotionally, materially, financially, and socially. Receive the blessings of God. Lahat ay magsabing, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Saan ba yung wala yung pong hindi umabot sa offering, pwede nyo ilagay na lang dito. You can drop your offering dito po sa basket. This is my